Isa pong eksperto dito sa mundo ng crypto na si Ginoong Dom Kwok, siya po ang co-founder ng ECA, ang nagsabing mas malaki raw ang posibilidad ni XRP na makamit ang 100 times price increase kumpara kay Bitcoin. Ayon po sa kanya, may mga dahilan kung bakit si XRP ay mas may potensyal na lumago ng sobra lalo na sa panahong mataas na ang presyo ni Bitcoin at Ethereum. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit mas nakikita ni Ginoong Kwok ang kinabukasan kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba masyado ng mahal itong si Bitcoin at Ethereum? Sabi po rito ay Kwok countered Armstrong's remark by stating that Bitcoin and Ethereum have reached price levels that limit participation from everyday investors. With Bitcoin trading around $115,000 and Ethereum near $4,230, he noted that the cost of owning a whole unit of either asset is now beyond what most people can afford. Ayan, paliwanag po natin. Ayon po kay Ginong Kwok, masyado na raw mataas ang presyo ni Bitcoin at Ethereum kaya nawawala na ang interes ng mga karaniwang investors. Sa presyo po ni Bitcoin na nasa $115,000 at ni Ethereum na nasa $4,230, halos imposible nang makabili ng buong unit ang isang ordinaryong investor. Dahil dito, bumabaling na raw ang marami sa mga mas murang coins tulad ng XRP na mas abot kaya at mas mukhang mas reachable. Ang market impact po dito ay dahil sa ganitong perception, lumalakas ang demand sa mga altcoins gaya ni XRP na maaaring magdulot ng bagong wave ng retail buyers at posibleng pagtaas ng presyo. Paano naman po naiiba ang pag-iisip ng mga bagong investors? Sabi po rito ay he explained that new investors generally think in terms of the number of tokens they can own, not just the percentage increase they might earn. Ayan po, ipinaliwanag po ni Ginoong Kwok na karamihan sa mga bagong investors ay mas tinitingnan kung gaano karaming coins ang kaya po nilang bilhin. Hindi lang kung ilang porsyento ang posibleng tubo. Halimbawa, mas gusto ng investor na may $1,000 na bumili ng libo-libong XRP kaysa maliit na fraction lamang ng Bitcoin. Para sa kanila, mas satisfying ang dami ng hawak na tokens kaysa sa value percentage. Kaya sa market impact, ang ganito pong psychological factor ay nagdudulot ng mas mataas na demand sa mga lower priced coins gaya ni XRP, kaya mas nagiging volatile pero exciting ang market. Ngayon ay bakit po tumataas ang popularidad ng mga altcoins? Sabi po rito ay this preference, he noted, continues to drive the popularity of altcoins and broadens overall crypto participation. Yan dahil po dito lumalawak ang interest ng mga tao sa altcoins. Ang ganito pong mindset ay nagtutulak sa market participation ng mas maraming baguhang investors. Habang patuloy po ang mga traditional na asset tulad ni Bitcoin sa pagiging high value, sa XRP at iba pang altcoins ay nagiging daan para mas maraming tao ang makasali dito sa mundo ng crypto. Sa market impact, sa pagdami po ng mga participants, mas tumataas ang liquidity ng market. At si XRP ay nagiging sentro ng mga bagong cycles ng trading activities. Ano naman po ang dahilan kung bakit naniniwala si Ginoong Kwok sa potensyal ni XRP? Sabi po rito ay following Kwok's comments, community member Daniel Harris supported the view that XRP provides greater return potential. Harris illustrated his point by comparing a hypothetical investment of $1,000 at a Bitcoin price of $120,000. That amount would buy only 0.0083 BTC, while $2.60 per XRP, it would secure 416.67 XRP.
Yan, paliwanag po natin yan. Ipinakita po ng isang community member na si Ginoong Daniel Harris ang halimbawa kung saan mas malaki po ang return potential ni XRP. Kung meron ka daw pong $1,000 na puhunan, makakabili ka lang ng 0.0083 na Bitcoin. Pero makakakuha ka ng higit 416 na XRP sa halagang $2.60 bawat isa. Pero para kay Ginoong Harris at kay Ginoong Kwok, mas exciting at mas malaking chance na mag 100 times sa XRP kaysa kay Bitcoin. Ang market impact po nito ay ang ganitong paghahambing ay nakakainganyo sa mga retail investors na mag-invest kay XRP. Kaya posibleng makita natin ang pagtaas ng buying volume sa short term. Ngayon ay bakit po ba mas realistic ang 100 times ni XRP kumpara kay Bitcoin? Yan, ang sabi po rito ay Kwok maintained his position, contending that while the mathematical principle is correct, probability favors XRP. He reasoned that a 100 times increase from $2.40 to $240 is statistically more feasible than Bitcoin climbing from $100,000 to $10 million. Ayan, paliwanag po natin yan. Ayan po, kay Ginoong Kwok, mas realistic daw ang 100 times na pagtaas ng XRP kaysa kay Bitcoin. Kung tataas po si XRP mula $2.40 papuntang $240, mas madali itong mangyari kumpara sa pagtaas ni Bitcoin mula $100,000 patungong $10 million. Statistically, mas may space si XRP para lumipad dahil maliit pa ang kanyang market cap. Samantalang si Bitcoin ay masyado nang mabigat ang kanyang market structure, kaya mabagal ang kanyang galaw. Sa market impact, dahil mas madaling gumalaw pataas ang mas maliit na asset, mas malaki po ang chance na magkaroon ng rally si XRP sa susunod na bull market cycle. Ano naman po ang sinasabi ng historical data tungkol dito? Sabi rito ay market data appears to support Kwok's point regarding growth potential. During the November 2024 market rally, Bitcoin gained 59%, rising from $68,770 to $109,356 by January 2025. In the same period, XRP surged 580%, climbing from $0.50 to $3.40. Ayan, ang datos po mismo ng market ang sumusuporta sa sinabi ni Ginoong Kwok. Noong November 2024 rally, tumaas si Bitcoin ng 59%, pero si XRP ay sumipa ng 580% sa parehong panahon. Ibig pong sabihin, sa tuwing bullish ang market, mas malakas ang galaw ni XRP kumpara sa mga giants tulad ni Bitcoin. Ipinapakita po nito ang kakayahan ni XRP na mag-deliver ng mas malaking gains kapag favorable ang kondisyon ng market. Ang market impact po dito ay kapag nagkaroon ng panibagong rally ngayong taong 2025 hanggang next year or 2026, pwede pong maulit ang ganitong explosive pattern ni XRP at magbunga ng malaking FOMO sa retail market. Paano naman po nagpatuloy ang outperformance ni XRP ngayong taong 2025? Sabi rito, similarly, between late June and July 2025, Bitcoin advanced 22%, while XRP appreciated 83%, again showing its tendency to outperform during bullish cycles. Yan, nung kalagitnaan po ng taong 2025, habang tumaas si Bitcoin ng 22%, sa XRP naman po ay lumipad ng 83%. Muli nitong pinatunayan na kapag bullish po ang environment, mas mabilis at mas matindi ang galaw ni XRP. Kaya para po kay Ginoong Kwok, ito ang patunay na mas malaki ang upside potential na XRP sa short to medium term. Sa market impact, ang ganito pong outperformance ay nagiging signal para sa mga institutional traders na pumasok sa XRP markets, kung saan ay posibleng magpatas pa ng kanyang volume at saka liquidity. Ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa volatility ng XRP? Ngayon,
Ang sabi po rito ay analyst attributes this to XRP's smaller market capitalization, which allows sharper price movements both upward and downward. Ayan. Ayon po sa mga analyst, ang dahilan kung bakit mabilis gumalaw sa XRP ay dahil mas maliit pa ang kanyang market capitalization kumpara kay Bitcoin. Dahil dito, mas madali po siyang tumaas pero ganun din kabilis bumaba. Ang ibig pong sabihin, mataas ang reward pero mataas din ang risk. Para po sa mga traders, ito ang eksaktong uri ng volatility na hinahanap po nila para sa short-term profits. Sa market impact, ang ganito pong volatility ay nagdadala ng mas aktibong trading volume sa mga exchanges. Kaya nagiging buhay ang market ni XRP kahit wala pong mga major news. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung susuriin po natin ang lahat, may punto naman itong si Ginoong Kwok. Totoo na mas mahal na si Bitcoin at mas mahirap nang makapasok dito para sa mga small investors. Pero sa XRP po ay nananatiling abot kaya at kung susundan po natin ang history ng kanyang performance, may basihan ang sinasabi niyang 100 times potential. Gayunpaman bilang mga traders at investors, dapat po nating tandaan na mataas din ang risk sa ganitong klase ng asset. Ang volatility ay maaari pong magdala ng malaking kita pero pwede rin magdulot ng malaking pagkalugi. Kaya ang tamang diskarte ay huwag pong basta sumabay sa hype. Aralin po natin ang market structure at kung papasok man tayo kay XRP, siguraduhin nating alam natin kung kailan lalabas. Sa uli, si XRP po ay nananatiling isa sa pinaka-exciting na character dito sa mundo ng crypto na patuloy po na umaakit ng atensyon ng buong community. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.